Hello, kamusta tayo? Hindi naman pantay ang lipstick ko. Hindi naman pantay ang lipstick ko. Hirap mag-lipstick, no? Kaya, alam niyo, manipis na yung labi ko, no? Pero pag nag-lipstick ako, lumalagpas, ay hindi pantay sa kabila, kakapalan ko naman. Ay hindi na naman pantay, kakapalan ko naman. Ay hindi na natapos, kaya kumapal yung labi ko. Kaya kapag titingnan nyo sa mga ibang videos, iba-ibang kote ng labi ko kasi hindi ako marunong mag-lipstick. Pero buti na-appreciate ako ng nanay ko kasi sabi ng nanay ko, anak, pwede kang maging model, anak. Mga damit. Ganun talaga mga magulang, no? Mga maganda ang tingin nila sa kanilang mga anak. Ako naman yung anak ko, no? Sabi ko, anak, ang gwapo mo, anak. Ikaw talagang gwapo ka talaga, anak. Lahat talaga makakagusto sa'yo, lahat ng babae. Kasi ang gwapo mo, anak, eh. Gano'n ako sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, sinasabi mo lang yan kasi anak mo ko. I mean, hindi ko naman sinasabi dahil sa anak ko siya, kundi naman dahil totoo. Pero si Almighty Father, ang tingin niya sa atin lahat, magaganda at gwapo kasi anak niya tayo. Tanggap niya tayo. Kung ano man yung mga flaws natin, mga kapintasan natin, yung mga kakulangan natin, lahat tanggap ni Almighty Father. At tatanggap tayo ni Almighty Father dahil kay Jesus Christ. Kaya tayo napatawad sa mga kasalanan natin, kaya tayo maganda sa paningin ni Almighty Father dahil kay Jesus Christ. So, nahawahan tayo ni Jesus Christ pag nagtitiwala tayo kay Jesus Christ. Kaya, ang tatay natin, si Almighty Father, mahal na mahal niya tayo at tanggap niya tayo. Hindi natin kailangan ng validation ng ibang mga tao. Ang kailangan natin validation ay galing sa tunay na tatay natin. Kasi kaya nagkakandaloko-loko ang buhay natin dito sa lupa. Gusto natin ng validation, gusto natin may mapatunayan tayo dito sa mundo na to. Gusto natin magkaroon ng legacy sa mundo na to. Pero yung legacy na iiwan naman natin, baliwala naman yon. Kasi makakalimutan din tayo. Yung validation na hinahanap natin, mawawala rin yon. Kasi, mawawala rin tayo sa mundong ito. So, anong validation ang kailangan natin? Ang validation na kailangan natin galing kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Yung iba, hindi sila matanggap ng kanilang mga magulang, kaya ang ginagawa nila, siguro pag mayaman na ako, matatanggap na ako ng magulang ko, ganun. Siguro pag maganda na ako, matatanggap na ako ng gusto ko na tao, ganun. Siguro kung sexy na ako, matatanggap na ako ng society, hindi na nila ako pipintasan, hindi na nila ako ibubuli, mga ganun, di ba? Siguro pag mayaman na ako, yung society na yan, dudurugin ko yung society na ako ang mag-ahari. Kaya kailangan galingan ko. Kaya ang ginagawa natin, para makuha yung dreams natin, dahil sa validation ng ibang tao, nakakagawa tayo ng kasalanan. At napapalayo tayo kay Almighty Father. Hindi natin naiintindihan na ang validation na kailangan natin ay kay Almighty Father. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung iba wala na, hindi importante yun. Salita lang ng tao yun. Dahil yung mga tao na yun, na nanghihingi ng validation sa iyo, na may mga problema rin sila sa buhay nila. May mga insecurities din ng mga tao na yun na hiningan mo ng validation. Nagkakainin na ba tayo? Halimbawa, gusto mo ng validation sa magulang mo, may insecurities din ng magulang mo. Okay? Nanghihingi rin sila ng validation. So, yung lalaki o babae na gusto mo naman validate kanila, may insecurities din yon. Kaya lahat tayo may problema. So,
Ano ang gagawin niya natin? Kay Jesus Christ, tayo kay Almighty Father, doon tayo titingin. Yun ang kailangan nating validation. Dahil yun ang forever na validation na kailangan natin. Dahil sila ang makakasama natin. Habang buhay in heaven. So, tapos na tayo no, sa 1 Timothy. Pero, hindi tayo sa 1 Timothy, sa 2 Timothy susunod or isusunod natin ang 2 Timothy, hindi. So, dito muna tayo sa, balikan natin yung Luke chapter 6. Pinapabalikan sa akin ng tatay natin ang Luke chapter 6. Hindi ko alam kung bakit. Pero Luke chapter 6 muna ang basahin natin kahit na may share na ako sa inyo na Luke chapter 6 dito sa post natin dati. Kasi natapos na natin diba yung mga gospels, yung 4 gospels. Pero itong Luke chapter 6, balikan natin. Pero recap muna tayo, no? Sa first, natutuwa ako pag sasabi kong recap, parang sa 1 Timothy na chapter 5 and 6. So, yung mga widows ang aalagaan, yung mga 60 years old, pataas. Tapos, pag matatanda na yung mga magulang natin, naalagaan natin dahil yun ang utos sa atin ni Almighty Father. At para bigyan natin ng parangal yung mga taong nag-aruga sa atin o nag-alaga sa atin nung tayo ay maliliit pa at kailangan natin ng kalinga or pag-aalaga. Kasi pag hindi natin ilagaan yung mga magulang natin, para tayong hindi Kristiyano. Kung papabayaan natin ang mga magulang natin, hindi tayo follower ni Christ. Kasi sasabihin mo, hindi, may sarili na akong pamilya kailangan alagaan ko na yung pamilya ko. Ngayon yung magulang ko, ibang pamilya na hindi. Kahit may sarili kang pamilya, alagaan mo yung magulang mo. Yun ang nakalagay sa Bible Nakalagay dito. Naging maayos man sa'yo ang magulang mo o hindi. Dahil yun ang utos ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. At saka pag may problema sa congregation ninyo, kailangan ng 2 or 3 witnesses. Halimbawa, meron kayong problema sa leaders nyo or sa pastors ninyo. Kailangan ng 2 or 3 witnesses. At wag iinom ng wine, no? Wag mong papakalasing. Etong si Timothy, umiinom lang siya ng wine dahil nga may sakit siya sa tiyan. Hindi siya natutunawan. Tapos ito sa 1 Timothy chapter 6, ang pagiging isang Kristiyano, hindi yun for financial gain. Dapat maintindihan natin yun. Ang pagiging isang Kristiyano ay magkakaroon tayo ng contentment. Yun ang isang pagiging godliness. Magiging kontento tayo. Dahil dumating tayo sa mundong ito na wala tayong dala-dala. At aalis tayo sa mundong ito na wala tayong dala-dala. Kasi yung mga taong gustong yumaman, nahuhulog sila sa mga temptations. Alam niyo naman siguro na yung mga mayayaman, madali sa kanila makalusot sa batas.
Sa mga husgado, madali. Alam ko yun, ha? Alam ko yun na nalulusutan ang government, ang law nalulusutan. Pati sa tax, nakakalusot ang mga mayayaman, kaya prone sila to temptation. Kailangan nila makisunod sa agos ng mundo or sa way ng mundo na to para yumaman. Paano ba yun? Makiayon sa or dala sa agos ng mundo na to. Mandadaya ng mga timbang or yung mga quality ng mga ibinebenta mahina para mas malaki ang tubo. Or kung magpapasweldo sa tao, hindi sakto. Or yung mga sukle na mga 25, G's, 5 centavos, hindi na ibibigay. Ano rin yun? Panloloko din yun. Or minsan sasabihin, hindi, sukuyin ko na lang sa'yo, candy. So, panloloko rin yan, ano? Ha? Kaya, karamihan ng mga tao na gustong yumaman, gano'n ang mga dadaanan nilang proseso araw-araw sa buhay nila. Nakikita niyo naman siguro sa mga movies, di ba? Kung ano yung nakikita niyo sa movies or sa mga Korean novela or teleserye, mas malala doon ang nangyayari sa totoong buhay. Mas weird ang nangyayari sa totoong buhay. Akala mong hindi mangyayari sa totoong buhay, nangyayari yon. Lahat ng yun, mas malala pa. So, ang pagmamahal sa pera, yun ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya yung mga iba na mas gusto ng pera or mas nakafocus sila sa kayamanan ng mundong ito, nawala na sila sa pagtitiwala kay Almighty Father. At nagkaroon sila ng maraming kalungkutan. Kasi hindi naman lahat pera ang kasagutan. No? Pero yung mga mayayaman naman, no? Sinabihan din ni Paul na huwag maging arogante or mayabang. At huwag ilagay ang kanilang pananampalataya sa kayamanan nila dahil lahat ng yun pwedeng mawala sa isang iglap lang. At ilagay ang ating pag-asa kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kasi si Almighty Father tsaka si Jesus Christ ang nagpo-provide ng lahat sa atin. May mga binibless si Almighty Father na pwedeng yumaman, no? May pinapayaman si Almighty Father sa mundo na to. Merong hindi, merong mga case-to-case basis. Case-to-case basis. Kasi may mga tao na mahilig mag-share, kaya pinapayaman sila ni Almighty Father. Meron namang taong swapang or ganid, pero yung mayaman din sila. Iba naman ang nagpapayaman sa kanila, no? Ang nagpapayaman sa kanila ay ang devil. So, wag tayo rin magkikipag chismisa ng usapan ng walang kakwenta-kwenta, no? Yung kung paano ba binuo ang mundo na to. Alam naman natin kung paano binuo ang mundong ito, di ba? Nasa Book of Genesis.
Kasi yung Big Bang Theory, out of nothing daw, biglang may nag-collide na mga molecules ba yun? Ano ba mga nag-collide na mga ano? Tapos biglang nagkaroon ng Big Bang, biglang naging ano, naging mundo. O ano mas kapanipaniwala? Ano yun, no? Yun ang turo sa atin ng science. So, yun yung falsely called knowledge. Falsely called knowledge kasi out of nowhere. Saan gagaling yung out of nowhere na yun na biglang sumabog, na naging Big Bang? No? So, theory lang yun. Falsely called knowledge. Dahil tayo as followers of Christ, magtitiwala tayo sa testimony ng mga tao na nagtiwala kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Itong Bible, inspired by the Holy Spirit. Dito muna tayo sa Luke chapter 6 verse 1. One Sabbath, Jesus was going through the grain fields, and his disciples began to pick some heads of grain, rub them in their hands, and eat the kernels. Some of the Pharisees asked, "Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Jesus answered them, "Have you never read what David did when he and his companions were hungry? He entered the house of God, and taking the consecrated bread, he ate what is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions. Then Jesus said to them, The Son of Man is Lord of the Sabbath." Anong ibig sabihin nito? So yung mga Pharisees, nagagalit sila, bakit daw kumain or nagpick ng grains yung mga disciples doon sa grain fields kasi nagugutom sila. So pinagtanggol sila ni Jesus. Hindi mo ba alam na si David nung nagutom siya, pati yung mga kanyang mga kasama, kinain nila yung consecrated bread na para lang sa mga priests. At binigay din niya sa kanyang mga kasamahan. The Son of Man is Lord of the Sabbath. Yung Sabbath, talaga, ang alam naman natin, ano yung Sabbath? Is Saturday naman talaga ang Sabbath day. Sabado. Yon ang rest day. Pag sabing Sabbath, rest, no? So, nag-iba ng day ng naging Sunday, ang rest day, is si Constantine. Pero ngayon, kahit na Sabbath or Sunday or rest day, nagtatrabaho ang mga tao. Pero may mga rest day sila, di ba? So, ang Sabbath is rest. Kung Sabbath ang rest, si Jesus ang ating kapahingahan. Kaya nga sabi niya, the Son of Man is Lord of the Sabbath. Si Jesus ang Lord ng kapahingahan. Kay Jesus tayo makakuha ng kapahingahan. Hindi sa araw. O hindi yung araw mismo na Sunday, magkakaroon ng kapahinga ng Sunday or Saturday. Sometimes yung iba Monday ang kapahingahan. Hindi. Ang kapahingahan natin, ang Lord ng kapahingahan, si Jesus Christ. At araw-araw natin pwedeng sambahin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, hindi lang Sunday or Saturday or Monday. Kasi sa Ten Commandments, sa Old Testament, di ba, keep the Sabbath day, nandun sa Ten Commandments. Ngayon, nung dito si Jesus Christ na, sa New Testament, di ba ginawa na niyang compact or ginawa na lang niyang dalawa ang commandments instead of
natin. Sinamarize na ni Jesus Christ. So, ano ang sabi sa Mark chapter 12 verse 30 to 31? You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Yung second commandment, you shall love your neighbor as yourself. There's no other commandment greater than these. So yung love the Lord our God with all our heart, with all our soul, and with all our mind, and with all our strength, araw-araw ito, hindi lang ito Sunday, or Saturday, or Monday, or whatever day na isa lang araw ang ibibigay natin kay Almighty Father. Lahat ng araw, habang nandito tayo sa lupa, follower tayo ni Christ, araw-araw natin ipapamuhay ang utos ni Jesus Christ sa ni Almighty Father. Hindi lang Sunday, hindi lang Saturday, hindi lang Monday. Kasi yung iba pag Sunday lang, Christian ako pag Sunday, pag ibang araw, pwede na sigurong hindi. Basta pag Sunday, yun lang naman ang utos. Hindi. Araw-araw. Kasi si Jesus Christ, ang kapahingahan natin. Sabbath, the Lord of the Sabbath, the Lord of the rest, si Jesus Christ. Kaya, susundin natin ang sinasabi ni Jesus Christ kasi follower tayo ni Jesus Christ. Kasi ngayon, iba-iba na yung trabaho natin, di ba? May iba-ibang mga rest days sa mga call center, iba-iba yung rest day. Makasalanan ka, hindi ka umaten ng Sunday. Hindi ganon. Ha? Hindi porque hindi ka umaten ng Sunday, makasalanan ka. Hindi. Hindi tayo i-judge ni Almighty Father doon. Dahil lang titignan ni Almighty Father yung araw-araw nating pamumuhay bilang isang Kristiyano, hindi lang Sunday, hindi lang Saturday. So, nagkakaintindihan tayo, no? May nakita akong word, no? Iba naman to, nakita ko lang na word. Kasi dito sa Luke, tinitignan ko rin ang Aramaic English ng Luke chapter 6. So, dito sa Luke chapter 6 verse 2, ang sabi dito, then some of the fish, tapos, said unto them, why do you the thing that isn't Shalite to do during the Shabbat? So, fresh. Ang ibig sabihin ng fresh dito is Pharisees. So, ang Aramaic ng word ng Pharisees is fresh. So, ang English is Pharisees, di ba? Nakikita niyo ba? Fresh. So, Aramaic ba galing ang salitang priest? Kasi, katunog no ng fresh ang priest. Tapos, katunog ng Pharisees ang pare. Sa Tagalog, no? So, dito ba galing yon ang word na priest at pare sa fresh? Kasi magkapareho. Naiintindihan ba ako? Naiintindihan niyo ba ako? Na P-H-R-I-S-H-E. Yun ang fresh. Or Aramaic word ng Pharisees. Sa Tagalog naman, pag-English naman, priest, no? Priest. Pero, pag sa Tagalog, pare. So, dito naman, sa pag-Aramaic word, fresh, tapos pag-English, Pharisees. No? Kaya yung word natin, nag-evolve siya. Halos kapareho. Hindi ko sinasabi na Pharisees ang mga pare, no? Kundi yung word, doon nang gagaling, yung etymology. Okay? So, nagkakaintindihan tayo, no? Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nadidiscover ko. Tinuturuan ako ni Almighty Father, hindi ko naman malalaman to kung hindi ako tinuturuan ng Holy Spirit. Kasi hindi naman ako nakapag-aral.
ng Bible. Dito na tayo sa verse 6, no? On another Sabbath, he went into the synagogue and was teaching, and a man was there whose right hand was shriveled. So, ibang araw naman to, no? Pero, Sabbath pa rin, which is rest day pa rin ito, or rest, na may nagtuturo si Jesus Christ sa synagogue. Pero merong tao doon na yung kamay niya shriveled. Ano ba ibig sabihin ng shriveled? Nabubulok? Lumiliit? Maliit? Wrinkled or contracted? So yung right hand niya. The Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus. Yung mga Pharisees doon, or yung mga frish in Aramaic word, at saka yung mga teachers of the law, or scribes, or lawyers, no? Teachers of the law, kasi mga lawyers to, mga attorney to, mga nag-aaral ng mga batas, were looking for a reason to accuse Jesus. So doon pa man makikita natin, ano? Na yung leader ng sa government at saka sa religion, lagi sila nagsasama, no? Simula pa noon. They were looking for a reason to accuse Jesus kasi gusto nila akusahan si Jesus. So they watched him closely to see if he would heal on the Sabbath. Binabantayan nila mabuti si Jesus Christ. Tingnan mo kung maggagawa ng kasamaan niya ng Sabat. Kung magtatrabaho yan sa Sabat, kung ano ang gagawin niyan, bantayan natin. Alam mo kung may gagawin yan. Sinabi siguro ng mga Pharisees, no? Tsaka ng mga teachers of the law. Pero si Jesus, alam na niya. Advance ang isip ni Jesus, no? Basahin natin. But Jesus knew what they were thinking and said to the man with the shriveled hand, "Get up and stand in front of everyone." So he got up and stood there. Then Jesus said to them, "I ask you, which is lawful on the Sabbath? To do good or to do evil? To have life or to destroy it?" So advance ang isip ni Jesus Christ. Alam ni Jesus Christ ang iniisip natin. Hindi nila pwedeng i-mind game si Jesus Christ. He looked around at them and then said to the man. So tumingin-tingin si Jesus Christ sa mga tao, sa lahat, sa Pharisees, sa mga lawyers or attorney. "Stretch out your hand." Sabi ni Jesus, inutusan niya yung the man with a shriveled hand or wrinkled hand. He did so and his hand was completely restored. So umayos ang kamay nung tao na may shriveled hand. Naging normal. But the Pharisees and the teachers of the law were furious and began to discuss with one another what they might do to Jesus. So nanggigil ang mga Pharisees. Saka yung mga scribes or so-called experts of the law. Nanggigil sila at nag-uusap sila kung anong dapat nilang gawin kay Jesus. Gumawa man si Jesus ng masama o mabuti, may masasabi ang mga Pharisees at ang mga teachers of the law at ang mga tao, may masasabi, gumawa man ng masama o mabuti. Kasi tinanong ni Jesus ano ba ang magandang gawin? Ano ba ang lawful pag sa Sabat? Ang gumawa ng masama o gumawa ng mabuti? Ang makapag-save ng life or to destroy it? Kasi never naman gumawa ng masama si Jesus Christ, no? Itinanong lang niya ito dun sa may tao na may wrinkled hand. At dinig syempre yon ng mga nanonood sa kanya, ng mga Pharisees.
So si Jesus Christ, wala siyang walang time na pwede siyang magpahinga. Kahit Sabbath, nagtatrabaho si Jesus Christ. Ipinapakita niya sa atin na kahit Sunday or any time of the day or any days of the week, pwede nating sambahin si Almighty Father. Pwede tayong gumawa ng tama na makakapagpasaya sa tatay natin at kay Jesus Christ. Kaya masama ang tingin sa kanya ng mga Pharisees at ng mga teachers of the law. Ayaw nila kay Jesus Christ. Kasi hindi sila kay Jesus Christ. Ituloy natin, sa verse 12. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray. So si Jesus, nagpe-pray din siya. And spent the night praying to God. Nagpe-pray siya kay Almighty Father. Diyos na siya, nagpe-pray pa siya kay Almighty Father. Tayo pa ba na hindi magpe-pray? Kung si Jesus nagpe-pray siya kay Almighty Father, tayo pa ba? Tayo pa ba ang hindi maninikluhod sa tatay natin? Kaya nga ipinakita ni Jesus Christ sa atin kung paano mamuhay bilang isang anak ng Diyos. Ganun ang ginawa ni Jesus dito sa lupa. Kaya gagayahin natin ang ginagawa ni Jesus Christ. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. So, kinaumagahan, pagkatapos nung gabi, nagpipray siya kay Almighty Father. Tapos nung umaga na, tinawag niya yung kanyang mga disciples. Tapos, sa mga disciples na yon, mamimili siya ng 12 lang na gagawin niyang apostles. So, syempre, maraming mga nakikinig sa kanya ng mga disciples, sinusundan siya. Di ba, kumain sila ng kernels ng wheat, dito, nung dumaan sila sa, di ba, sa grain fields. Para mga bata nga usap ko, magkwento ko parang bata, yung mga kausap ko. So, nung kumain sila ng grain fields, di ba? Kumain sila sa grain fields ng mga kernels ng mga wheat. Tapos nung, ano bang kernels yun? Grain pala eh. Yung grain ang kinain nila. Eat the kernels ng grain. Tapos nun, so wala pang mga apostles nun. So after na ni Jesus Christ na mag-pray, nung gabi, nung kinamaga, namili na siya ng mga apostles niya. So, si Simon, whom he named Peter, his brother, Andrew, so magkapatid si Simon tsaka si Andrew, si James tsaka si John, magkapatid to, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Simon, who was also called the Zealot. So, si Simon, who was also called the Zealot. Si Judas, son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. Pero, sa ibang version, yung Judas, son of James, iniiba nila, ginagawa nilang Jude. Kasi, pag ginawa nilang Judas, para maiba siya sa pangalan ni Judas Iscariot kasi nakilala na natin si Judas Iscariot na traitor. Ito namang si Judas, son of James, ito si Jude na nagsulat ng isa sa mga epistles dito sa New Testament.
So, yung mga pinili niyang 12 apostles na to, simula pa ng kanyang ministry, na bago pa man lahat ng nangyayari, so, nung baptized na siya ng water ni John the Baptist, so, di ba, na-meet niya rin sila Simon, si Andrew, si James, ganun. So, yun yung mga naunan lang nakilala at tinawag personally ni Jesus Christ. Verse 17, He went down with them and stood on a level place. A large crowd of His disciples was there, and a great number of people from all over Judea, from Jerusalem, and from the coastal region around Tyre and Sidon, who had come to hear Him and to be healed of their diseases. So maraming mga tao ang may mga sakit, may crowd na lumapit kay Jesus Christ. Kasama niya yung mga disciples niya at apostles niya. Gusto nilang gumaling sa kanilang mga sakit. Marami silang mga sakit. Mga tao, may mga sakit. Iba-iba ang klase ang sakit nila. Those troubled by impure spirits were cured. So, nabanggit dito na those troubled with impure spirits were cured. Yung mga demon possessed, ang ibig sabihin nito, troubled with impure spirits. Sa ngayon, ano yung mga taong troubled with impure spirits? Doon sa Old Testament, walang binabanggit doon na troubled with impure spirits or demon possession or demon possessed. Walang nababanggit sa Old Testament except si Saul. Kasi si Saul, iniwan na siya ni Almighty Father dahil matigas ang ulo niya, si Saul, si King Saul. Kaya nagkaroon siya ng depression. Yun ang unang-unang nabanggit sa Bible na tao na nagkaroon ng depression, na nagkaroon ng mental issue or mental disorder dahil hindi siya nakinig kay Almighty Father. Matigas ang ulo niya. Kaya hinayaan na siya ni Almighty Father. Ngayon, dito sa New Testament, sa Gospels, sa 4 Gospels, tsaka sa Book of Acts, may mababanggit dito ng mga impure spirits or demon possession. Dahil, yung mga tao, dahil sa kasalanan natin ito, up to now, may mga tao na demon possessed, nagkakaroon ng depression, hindi man ayaw aminin ng mga tao na yung sa psychology, yung mga tao nagkakaroon ng mental issue, napapalayo na kay Almighty Father, nawawala ng tiwala kay Almighty Father. Si Almighty Father lang makakapagpagaling ng gano'n, at saka si Jesus Christ. Yung may mga obsession sa mga dark things na nakikita ko kasi sa internet, may mga obsession sila sa mga dark things, obsession about gory things. Those people are troubled with impure spirits. Yung mga tao na nambubuli ng ibang tao, troubled din sila ng impure spirits. Yung may mga tao na yon, no? Hindi nila matanggap, may mga bagay silang hindi matanggap sa sarili nila, na nangyari sa sarili nila, o may ginawa sa kanila ang ibang tao, hindi nila matanggap yon. Kaya nagkakaroon ng psychological issues sila at hindi na-address yon. Ang ginagawa na lang ng ibang tao, umiinom ng gamot. Pero dapat i-address yon para lang tayo ma-heal doon. Is si Jesus Christ ang makakapag-heal sa atin through the power of the Holy Spirit.
may na bago ngayon kasi ng mga sakit, no? Narcissistic personality disorder, borderline personality disorder, histrionic personality disorder, ang dami na, psychopathy, antisocial personality disorder, lahat ng yon. Kung i-analyze mo, titingnan mo dito sa Bible, yung mga tao na yon, troubled with impure spirits. Yung nagkakaroon ng traumatic experiences na hindi nila matanggap, nung lumalaki sila, naninira sila ng buhay ng tao, nananakit sila ng buhay ng tao, pati sarili nila sinasaktan nila, directly or indirectly. Ang mga tao na yung kailangan nila si Jesus Christ para ma-cure. Dapat silang may matanggap sa sarili nila. Masakit man, natanggapin eh. Kasi traumatized ka eh, bata ka, ginanong ka, or may nambasto sa'yo, or may nakita kang masyadong bagay na hindi mo matanggap na bata ka pa, habang lumalaki ka. So, yung mga ganon, tapos, after nun, so nasa mind mo yun, So, umiikot ngayon yung mind mo. Tapos, si Satan naman ngayon, magsasalita sa'yo, or sasabihin sa'yo, ganyan ang ginawa sa'yo, hindi mo dapat tanggapin yan, isa kang maayos sa tao, tapos ganyan ka nila. So, binibigyan, sinasabi, pinapaano ng demonyo ang isip mo yung, oo nga dapat ganito ang gagawin ko. Gaganti ako, kahit sa ibang tao, mananakit ako. Kasi, demon possession na yun. Ang sinusunod na nila, ang demon. Ang nagsasalita na sa kanila, hindi nila alam na demon na yun. Akala nila, pride lang yun. Hindi, demon na yun nagsasalita sa kanila. Kaya dito sa 4 Gospels, binabanggit yung mga demon possession. Kasi si Jesus Christ lang makakapagpagaling sa mga tao na to. Isusuko ang buhay natin. Isuko natin ang buhay natin kay Jesus Christ. Kung may kilala kayo na may sakit, mentally, si Jesus Christ. Ang kasagutan ng lahat. Siya makakapagpagaling. Tuloy naman natin, sa verse 19. And the people all tried to touch him because power was coming from him and healing them all. So, lahat ng tao gusto siyang hawakan kasi yung power na kay Jesus Christ lumalabas na sa kanyang katawan. At gumagaling ang mga tao. Yung power na yon, Holy Spirit coming from the Almighty Father. Diba, bago siya nagpili, nagpray siya si Jesus Christ. So makikita natin na makukuha natin ang Holy Spirit pag magpe-pray tayo. Gaya ng ginawa ni Jesus Christ, nag-pray siya. Nag-pray siya at hindi siya nagkasala. So, tayo, pag nagpe-pray tayo at iniiwasan natin ang kasalanan, yung Holy Spirit laging nasa sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Yung Spirit ni Almighty Father laging sa atin.
Kaya araw-araw, kausapin natin si Jesus kasi si Jesus ang ating kapahingahan. Dahil susundin natin ang ginagawa ni Jesus Christ. Magpe-pray at tutulong sa tao. Tumutulong sa tao si Jesus Christ. Kaya tayo rin ganon. Paano ba ang pagtulong sa tao? Kahit sa pagpe-pray mo, nakakatulong ka sa tao. Hindi lang monetary or physically na nandun ka. Kundi kahit pagpe-pray, nakakatulong ka sa tao. Diba sabi dito sa James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. James chapter 5 verse 16, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Si Jesus Christ, righteous siya, kaya yung nakaka-heal siya. Nung time na to, hanggang ngayon, forever, nakaka-heal si Jesus Christ kasi righteous si Jesus Christ. Kung gagayahin natin si Jesus Christ, yung mga prayers natin, didinggin din ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kung maayos tayo, effective yung magiging prayers natin. Looking at his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God." So dito sa verse 20, binanggit dito na looking at his disciples. So sa disciples niya ina-address to, sa mga followers niya. Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Mga disciples to ni Jesus Christ. Sa kanila ina-address tong, blessed are you who are poor, dahil nasa sa inyo ang kingdom ni Almighty Father. Blessed are you who are hunger now, for you will be filled. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil because of the Son of Man. So dito, binibigyan na ni Jesus Christ ng heads up ang kanyang mga followers. Alam ni Jesus Christ na maraming pagdadaanan ang mga followers niya. Kaya, blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Kasi ang follower ni Jesus Christ, hindi for financial gain. Poor man dito sa mundo na to, pero yung inheritance natin, kingdom of God, kasama si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, yung mana natin in heaven. Sa ngayon, sa verse 21, sa ngayon, blessed are you who are on hunger now, for you will be satisfied. Sa ngayon, marami kayong ang mga followers ni Christ, maraming mga kakulangan sa buhay dito sa mundong ito. Pero dadating ang araw na magiging yung contentment nyo mapupuno. Yung contentment nyo, masasatisfy yon. Sa ngayon, maraming mga problema mga followers ni Christ. Pero darating ang araw, magiging masaya kayo.
Sa ngayon, umiiyak kayo, pero darating ang araw magiging masaya kayo sa ngayon tayong mga followers of Christ. Sa verse 22 naman Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil because of the Son of Man. So kung may mga taong galit sa atin, iinsulto tayo, binubuli tayo, nire-reject tayo, hindi tayo sinasali, mababa ang tingin sa atin, pinagtatawanan tayo, they mock us, they persecute us, being followers of Christ, huwag tayong malungkot. Kasi, si Jesus nagsasabi, blessed tayo kung nire-reject tayo ng mga tao, tayong mga followers of Christ. Rejoice in that day and leap for joy because great is your reward in heaven. So pag pinapersecute tayo, kahit na masama ang tingin sa atin ng tao, dapat maging masaya tayo. Dahil malaki ang reward natin in heaven. Ano ang reward natin in heaven? Eternal life with Jesus Christ. Naka-experience na ako ng persecution. Nung bata pa ako, elementary, high school, kasi nga, sinasabi ko na Christian ako, iba ang paniniwala ko, aminado, sinasabi ko sa mga kaklase ko, sa teacher ko. So, iba ang tingin, sa school, sa akin. Kaya kayo, kahit sa trabaho ninyo, alam ko, iba rin ang tingin sa inyo. Pero, huwag tayong malulungkot. Magpatuloy lang tayo bilang follower ni Christ. Kasi, dahil sa, hindi natin ikinahihiya ang pangalan ni Jesus Christ, hindi niya tayo kakaya sa tatay natin, kay Almighty Father. Kaya sabihin natin sa mundo na follower tayo ni Christ, na Christian tayo, para hindi tayo kaya ni Jesus Christ. Kasi yung reward natin, eternal life with Jesus Christ in heaven. For that is how their ancestors treated the prophets. Yung mga prophets noong araw, pinapersecute din sila. Sabi dito ni Jesus Christ. May nakita ba kayong prophet na nabanggit sa Old Testament na mayaman? Na isineselebrate or nagpa-party lagi, ganun. Wala, di ba? Di ba si John the Baptist, prophet siya? So, anong trato sa kanya? Pinatay siya, di ba? Pinugutan ng ulo. Pero yung katawan lang niya ang nawala. Pero yung soul niya, na kay Almighty Father. So tayong mga follower ni Christ, huwag tayong mahiya na sabihin sa tao, follower ako ni Christ, Christian ako. At dapat, araw-araw makita sa atin ang ilaw natin, na pinamumuhay natin ang salita ni Jesus Christ, siya ni Almighty Father. But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Nakakaawa kayo mga mayayaman, kasi nakuha na ninyo ang comfort sa buhay na to. Naging easy na ang buhay ninyo sa mundong ito. Hindi kayo nahirapan. Kaya nakakaawa kayo ng mga mayayaman.
Hindi lang to yung mga mayayaman, no? Yung mga nangaalipusta ng mga nangaalipusta ng mga followers of Christ. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Woe to you when everyone speaks well of you, for that is how their ancestors treated the false prophets. So yung mga false prophets, sineselebrate yon ng mga tao. Sineselebrate ng mga tao ang mga false prophets. Kasi yung mga false prophets ayon sa agos ng mundo na to. Pero tayo mga Christian, dumadaan tayo sa path na dinaanan ni Jesus Christ. Yung narrow path na dinaanan ni Jesus Christ. Verse 27 na tayo, no? But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you. Turo ni Jesus Christ, mahalin natin yung kaaway natin. Kung sino man yung nagagalit sa atin, gawan natin ng mabuti. Sa buhay natin, nandun tayo lahat naman tayo, di ba, may mga nakakaaway, nakakasagutan. Pero mahalin natin, no? At patawarin natin. Mahalin natin yung kaaway natin at patawarin natin. Para patawarin ni tayo ni Almighty Father, ang tatay natin. At kung may nagagalit man sa atin, gawa natin ng mabuti. Kahit siraan pa tayo uli, kahit ginawa na natin ng mabuti, gawan pa rin natin ng mabuti. Huwag tayong titigil na gumawa ng mabuti. Dahil ganoon ang tatay natin, ganoon si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ nga, pinatay nga siya, di ba? O pinatawad niya yung mga taong pumatay sa kanya. Tayo pa kaya? Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Ipag-pray pa natin, yung mga nang-aalipusta sa atin, yung mga nagsusumpa sa atin, minumura tayo, mga pinapalayas tayo, yung mga galit sa atin, yung nanggigigil sa atin sa inis. I-bless natin sila, ipag-pray natin sila. Lord, i-bless niyo po, Lord God. Yung mga taong galit sa akin, Lord, i-bless niyo po lahat sila. Pagpalaan niyo po sila, Lord God, kung ano man ang problema nila sa buhay, na maayos po nila yung mga problema nila. Lalo niyo po silang i-bless, financially, pati yung family nila, Lord, i-bless niyo rin po. So kahit galit sa atin, ipagpipray natin yung mga nakaalipusta sa atin. Kasi si Jesus Christ, ganun siya. Kahit pinalayas tayo, minura tayo, ipagpipray natin na i-bless niyo po, Lord. Verse 29, if someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Kung sinampal tayo, wag tayong gagante. Maging mapagkumbaba pa rin tayo. Hindi tayo gaganti ng mura. Kung pinagdamutan tayo, tinanggalan tayo ng karapatan, tinanggalan tayo ng coat, no? Or yung, alam mo, yung tinanggalan tayo ng karapatan, ng confidence, lahat tinanggal sa atin. Huwag tayong magalit, kahit ano pa ang gawin nila sa atin.
wag tayong gumante. Magpakumbaba pa rin tayo. Ipagpipray pa rin natin na pagpalain sila. Mahirap, no? Pero hindi mahirap gawin to kung ang susundin natin si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Kung totally natin isinuko ang sarili natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Hindi mahirap gawin, mahal na mahalin ang kaaway. Madali. At mawawala. Ikaw, hindi mo na siya kaaway. Kahit tingin pa niya sa'yo, kaaway ka niya. Pero ikaw, hindi na tingin mo sa kanya kaaway. Kundi, pinagpipray mo pa na pagpalain siya. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Kung alisin lahat ng mga bagay na nasa sa iyo, nakawin sa iyo, hayaan mo na. Huwag mo nang kunin ulit. Kung ninakawan ka, ibigay mo na. Lahat ito, lahat, hindi lang to mga damit, hindi lang to mga bagay sa mundo, pagkatao mo, lahat na, nasira ang pagkatao mo, lahat na, niyurakan ka, baliwala yun. Kasi si Jesus Christ, ganoon ang ginawa sa kanya. Diyos si Jesus Christ, Lord of Lord, King of Kings, ganito ang ginawa sa kanya. Pero ano ang ipinalit ni Jesus Christ? Sabi di ba ni Jesus Christ, nakapako siya, Lord, Father, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Do to others as you would have them do to you. Gawin mo sa kapwa-tao mo ang gusto mong gawin nila sa'yo. So, kung mahalin mo ang kapwa-tao mo para mahalin, kung yun ang gusto mo na gawin sa'yo na mahalin ka ng kapwa-tao mo, gawin mo na mahalin mo ang kapwa-tao mo. Pero kung hindi mo makuha yung pagmamahal na binigay mo sa tao na yon, walang problema yon dahil si Jesus ang kasama natin. Kahit ano pa yon. Kung may nangutang sa'yo at hindi ka binayaran, ibigay mo na yon. Hindi yung, Lord, hindi ako binayaran, binibigay ko sa ito, Lord, isumpa siya. Hindi ganon. Lord, hindi ako binayaran. Pagpalain niyo pa rin po siya, Lord God. Niloko ko, Lord God. Pagpalain niyo po sila. Sinaktan ako, Lord. Pagpalain niyo po sila. Ganun ang tatay natin, ganun si Jesus Christ. Kaya ganun din ang gagawin natin para masabing anak tayo ng tatay natin na si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. So dapat, mahalin natin, kahit hindi nagmamahal sa atin, mahalin natin. No? Ito yung brotherly love na sinasabi, na brotherly love or love na may respeto. Hindi to yung romantic love na love yung dahil mahalin mo kahit hindi ka mahal. Hindi to romantic love. Ito yung brotherly love. Ito yung with respect, sisterly love. Yung respeto sa kapwa-tao mo. Para maging iba tayo kaysa sa mga hindi follower ni Christ. Kasi yung mga hindi follower ni Christ, yung mga sinasabi dito ni Jesus Christ na yung mga sinners love those who love them. Kasi yung mga masasamang tao, mabait sila sa mga tao mabait sa kanila eh. No? Alam mo ba yon? Yung mga
tao na hindi gumagawa ng tama, mabait sila sa mga tao na sinusunod sila. Ngayon tayo, maging kakaiba tayo as followers of Christ. Yun ang pagkakaiba natin sa hindi follower ni Christ, na mamahalin natin ang kapwa-tao natin kahit na niyuyurakan ang pagkatao natin, kahit na ichinichismis tayo, mamahalin natin. Kahit minamock nila tayo, mamahalin natin. Kahit nagtatawalan nila tayo, mamahalin natin. Kasi yun ang kaibahan natin sa mga hindi followers ni Christ. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Para kung ano ang tatay natin, ganon din tayong mga anak. Yun ang turo sa atin ni Jesus Christ. Mahalin natin yung mga kaaway natin, yung mga nangaaway sa atin. Kasi kung tayo ang nangaaway, hindi tayo Christian, ano? Ba't tayo nangaaway? Wag tayo mga away. At kung nangaaway man tayo, hindi tayo agad ng tawag kay Jesus Christ. So, kung may kaaway ka or may umaway sa'yo, gawin pa rin natin ang tama. At pag may nangutang o nanghiram, huwag na natin mag-expect ng kapalit or ibabalik pa yon. Tulong mo na sa kanya yon, no? Tulong na, gawin mo na, ilagay mo na lang na tulong ko na sa'yo yan, brother, sister. Ganon. Akala nung brother and sister, oy, naka-scam ako, naisahan ko to Hindi. Hindi ka nakaisa. Hindi mo naisahan yung Christian. Hindi may isahan ang isang follower ni Christ. Kasi ang follower ni Christ, nagtitiwala kay Christ siya kay Almighty Father. Kaya hindi maiisahan ang follower ni Christ. Kaya pag may nagsabi, oy, naloko ko to kasi mabait siya, naisahan ko siya. Hindi. Nakikita lahat ni Almighty Father at si Almighty Father ang magbe-bless sa follower ni Christ. May justice, kahit loving si Almighty Father at si Jesus Christ, may justice. At ang nakikita ni Jesus Christ at ni Almighty Father ang lahat. Kaya, yung mga taong hindi na nabayaran, yung mga tao na inaaway o inaape na follower ni Christ, yung mga pinapersecute, yung mga pinagtatawanan, na hindi gumagante, malaki ang reward in heaven. At sila ang anak ng Diyos, tunay na anak ng Diyos. Kasi yung tatay natin, si Almighty Father, maawain. Maging kagaya tayo ng tatay natin. Yung tatay natin, mapagmahal. Sa Old Testament, inaantay ni Almighty Father dun sa Book of Amos. Inaantay niya na bumalik yung mga anak niya sa kanya. So tayo, inaantay tayo ni Almighty Father. At tayong mga followers of Christ, tulungan din natin na ma-discover or malaman ng mga kapwa-tao natin na nag-aantay si Almighty Father. May pagkakataon pa, nag-aantay pa rin hanggang ngayon si Almighty Father. At kaya tayo nag-share kaya ko sinishare ang buhay ko sa inyo. Kasi, para may alaman nyo rin na inaantay rin kayo ni Almighty Father. Bumalik tayo sa tatay natin. Matagal na siya nag-aantay sa atin. Napalayo tayo dahil sa kasalanan natin, dahil matitigas ang ulo natin.
Magpasalamat tayo kay Jesus Christ dahil si Jesus Christ ang naging way, ang naging mediator natin kay Almighty Father para makabalik tayo sa tatay natin. So ulitin ko, no, na kaya nagpunta rito si Jesus Christ. Kahit Lord of Lords siya, King of Kings siya, bumaba siya dito sa lupa. Pinigay niya ang buhay niya para maging mediator and savior natin. Para makabalik tayo sa tatay natin, kay Almighty Father. Yung creator natin, yung tunay na nagmamahal sa atin. Yung gumawa sa atin in His image and likeness. Kaya tayo, special tayo kay Almighty Father. Tsaka kay Jesus Christ. Kasi we were created in their image and likeness. Kaya nila tayo iniintay. Kasi family nila tayo. Kawangis nila tayo. At mahal na mahal nila tayo. At kay Jesus Christ tayo kuha ng tunay na kapahingahan. Di ba marami na sa atin napapagod? Kay Jesus Christ ang kapahingahan natin. Hindi natin kailangan ng validation. Ang kailangan natin, validation ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Anong validation nila? Natanggapin lang natin na makasalanan tayo at magpakumbaba. Lagi tayong magpe-pray at lagi tayong magbabasa ng Bible. Para manahan din sa atin ng Holy Spirit. At para yung mga pinagpipray natin ay ibigay ni Almighty Father kasi the prayer of a righteous person, di ba? A prayer of a righteous person has great power as it is working. Kaya kung gusto natin na yung mga prayers natin, dinggin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Maging correct tayo sa paningin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Mahaba pa to, no? Yung Luke chapter 6. So, ihahati natin. Thank you and God loves us all so much.